Ang araw ay mabilis na lumulubog sa kanluran. Sa tabi ng balon, nakatayo si Lian Chow. Payat, nangingitim ang bukol sa noo dahil sa bugbog ng kanyang asawa. At ang kanyang tiyan ay halatang malapit ng mga anak. Inay, tapos na po ba kayo maglaba? Ako na po ang magsasampay. Salamat anak, mag-iingat ka ha. Mataas ang alambre, baka mahulog ka. Opo, Nay. Inay, luto na po ba ang hapunan? Kung hindi, baka magalit at bubugin na naman tayo ni Itay. Biglang kinabahan si Lian Chow. Kahit meron pang kaning lamig na natira, lulutuin pa ang mga gulay. Kapag walang nakain, pag-uwi, ang asawa niyang sugarol, tiyak na may mangyayari. Sa hindi sinasadyang pangyayari, nahipo niya ang namamagang bahagi ng noo. Aray, oo anak, lulutuin ko na ang gulay pagkatapos natin rito, kaya halika na at liliguan na rin kita ha. Pupunuin ko pa itong mga balde ng tubig. Pagpasok sa loob, agad sinindihan ni Lian Chow ang pugon. Mabilis ang kilos, mabilis ang hiwa ng mga gulay, mabilis ang buhos ng tubig, mabilis ang paghugas ng kawali, mabilis, pero may bahid ng pighati at kaba. Nay, ito po, kahoy. Isa pa. Salamat anak. Isa pa nga, lagay mo lang dyan ha. Sa liwanag ng pugon, nasilayan ang guhit ng pagod sa mukha ni Lian. Buhat 6:00 ng umaga, nagtanim ng palay, nagsibak ng kahoy, namitas ng halamang gamot at ngayon na may nagluluto. Ang puso niya'y puno ng kaba na baka dumating na ang sugarol niyang asawa. Inay, naiakit ko na lahat ng labada. Luto na po ba ang hapunan? Malapit na anak, konti na lang. Ipiprito ko na ang isda pagkatapos ng gulay. Baka magalit na naman si Itay. Baka bubugin na naman kayo. Oo. Kaya't kailangan bilisan natin. Ang bango ng kamote. Makakain rin tayo ng mainit kahit konti lang. Ngunit sa likod ng amoy ng gulay at amoy ng pugon, naroon ang alinlangan at ang kinakatakutang tinig. Ayu! Hindi ka ba natatakot mahulog diyan? Ang taas ng inakyat mo ha? Gusto mo bang dalawin ng haring kadiliman? Itay, nagsasampay lang po ako. Tama na, bumaba ka na. Baka pa mapahamak. Lintik! Hindi pa ba luto ang hapunan? Umalis ka ba, ha? May kinatagpo ka bang lalaki? Umalis ka para hanapin ang kaluguyo mo? Ha? Ha? Sagot! Hindi. Sandali na lang maluluto na. Ipiprito ko na lang ang inasin ng isda. Pagkatapos ay pwede na tayong maghapunan. Hay, buhay! Hinanda mo na ba ako ng tubig na pampaligo? Oo, ihahanda ko na. Ihahanda ko na ang tubig. Narito na. Ano ba yan? Wala bang ginawa maghapon? Hay nako, walang kwenta. Yukong-yuko si Lian Chow habang binubuhat ang tubig. Mabigat at mainit at mabilis ang pintig ng kanyang puso. Umiikot ang kanyang paningin, ngunit walang puwang ang panghina sa isang tahanang binuo sa takot. Masusunog na ang isda, hindi mo ba naamoy? Napakabagal mo kumilos, wala ka nang alam kung di kumain. Ang tanga-tanga mo talaga. Kinang pamamahay to. Walang nagawa ang dalawang bata kundi magtago sa sulok dahil alam nilang pihadong talo na naman sa sugal ang kanilang ama. Pweh! Walang lasa. Baka gusto mong ako pa magluto. Makalis na nga, lintik. Pwede ba akong makahingi ng ilang dolyar? Malapit na kasi akong mga anak. At saka nakisuyo ako ng 20 itlog kay Ying. Kailangan bumila ako ng ilang itlog para lutuin sa luya at alak. Itlog? Luya? Alak? Sus, sinong may sabi sa'yo bumili ka ng? Masarap ba ang pagkain kung walang pera? Hindi. Ang dami mong arte. Kung kaya mo umorder, pati hindi ikaw magbayad. Hay nako. Pweh! Habang nakahiga si Lian Chow, hindi niya maiwasang isipin kung paano siya napunta sa buhay na meron siya ngayon.
ang dahilan kung bakit si Liwa ang kanyang naging asawa. Ina, ikaw ang pinakamalinaw sa alaala ko. Ang daming taong duman sa buhay ko. Ikaw pa rin ang naiisip ko sa bawat sakit, sa bawat gabi ng luha. Noong bata pa ako, akala ko ang lahat ng ginawa mo ay para sa akin. Akala ko pagmamahal yon. Pero bakit mo ako pinamigay? Bakit mo ako pinakasal kahit ako'y hindi pa handa? 15 anyos lang ako doon, inay. Hindi pa handa dapat ilagay sa kamay ng ibang tao. Pero hinayaan mo akong kunin ni Liwa. Dahil lang gusto mo magkapo? Dahil lang gusto mong gumana ang pagtanda mo? Hindi mo ba ako naririnig, ina? Wala akong sinabi, oo. Pero ang puso ko sumisigaw noon. Ayoko, takot ako, pagod ako. Pero pinili mong isang tabi ang boses ko. Ngayon, ako'y sugatan. Araw-araw akong umiiyak, walang katahimikan, walang galak. At ikaw, wala na. Iniwan mo akong bit-bit ang pasanggaling sa desisyong hindi ko naman pinili. Kung alam mo lang sana, ina, na ang pagkakasal kong yon ang simula ng pagkasira ng buhay ko. Pero mahal pa rin kita, ina. Hindi ko lang alam kung saan ako dadalhin ng desisyong ikaw mismo ang nagsimula. Naglalaro sa kanyang alaala ang tinig ng kanyang asawa. Marahas, malamig, mapanakit. Ikaw ang sumpa ng pamilya. Sino may sabi sa iyong pakasal ka sa akin, ha? Luka-luka. Kung gusto mong lumayas, pwede ka na lumayas. Kahit ngayon na. Alis, alis. Sino pumipigil sa'yo? Walang araw na hindi mo ako sinigawan. Walang buwan na hindi mo ako sinaktan. Malapit na nga akong manganak pero wala pa rin pahinga. Araw-araw pasan ko ang bigat ng mundo. Noong isang araw bumagsak ako habang nagsisibak ng kahoy. Diyos ko naman, Liwa. Sana ligtas ang dinadala ko. Bumaling siya at tinignan ang dalawa. Sina Ayu at Xiaolan magkayakap sa gitna ng lamig. Nasipa na nila ang kumot at habang pinipigil ang luha, marang hinawakan ni Lian Chao ang kanyang tiyan. Naroon ang takot na baka siya'y makunan. Baka mawalan siya ng buhay. At kung mawala ako, sino mag-aalaga sa kanila? Sino magmamahal sa mga anak ko? Sino magtuturo sa kanila kung hindi ako? Mga anak ko, mahal na mahal ko kayo. Kayo lang ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ang sakit na ng tiyan ko, aray. Ang sakit na ng tiyan ko, aray ko. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang pagsusugal ni Liwa, lalo na't umaayon sa kanya sa gabing iyon ang swerte. Ano? Ngayon na? Tingnan nyo, mananalo ako sa larong ito. Sandali. Boom! Ang galing! Ang ganda ng pitsang ito. Ito talaga ang kailangan ko. Ha 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 ha! Quadruple, unang 4, pangalawang 4, 1,282,500 at 60 jackpot. Isa pa. Patuloy na naglalagablab ang init ng pagsusugal sa loob ng Yangchi Coffee Shop. Ngunit sa labas, isang babae ang lumalaban sa malamig na dilim. Tao po. Tao po, pakiusap. Sino sila? Ay, ikaw pala, Lian Chao. Ano nangyari sa'yo? Teka, pumasok ka nga muna dito. Si Liwa po. Teka, at ipapatawag ko. Umupo ka muna dito. Anong nangyari? Ba't gabing-gabi na narito ka pa? Boom! Teka. Red Center ba yun? Ha! Maganda! Ha 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 ha! Lumpong Chun! Napagaling nitong 9,000 galing sa'yo. Hoy, Liwan, lumakad ka na't manganganak na ang misis mo. Ano? Piste kung kailan magandang laro ko Teka, ikaw muna tumira rito. Meron, babalik ko agad. Ayokong sayangin itong pista kong maganda. Liwan, pwede mong gamitin ang kotse namin. $2 kada oras. Pero doble na ang singil kapag gabi na. Oo na.
Ayusin na natin to agad. Habang si Liwa ay abala pa sa kasilyas, tinulungan ng may bahay ng tokay si Lian Chow na sumakay sa sasakyan. Nanginginig, balisa, ngunit bago pa man makaalis. Inay. Aye? Aye! Bakit mo dinala rito ang kapatid mo? Sisipunin kayo. Inay, nagising po si Shaolan. Umiiyak siya, hinahanap po kayo. Hindi ko kayo makita kaya dinala ko siya rito. Nay, huwag mo kami iwan. Tahan na anak. Nandito lang si inay. Napakabait naman ninyo. Huwag na kayong mag-alala ha. Papunta po kayo sa ospital. Oo, Aye. Huwag ka nang umiyak. Mabait ka, diba? Alagaan mo mabuti ang kapatid mo, ha? Uuwi ang nanay pagkatapos ng 2 o 3 araw. Pagkahatid sa akin sa ospital, uuwi ang tatay ninyo. Opo, dadalawin po namin kayo bukas. Isasama ko siya. May isa pa po akong dolyar at sa lahat ako ng sigarilyo. Ibibigay ko po sa inyo. Salamat, anak ko. Salamat. Maraming salamat. Muli lumabas si Liwa, walang bakas ng pag-aalala. Galit pa rin. Anong ginagawa nyo rito? Ha? Umuwi na kayo, mga lintik na bata to ah. Habang umaalis ang kotse, naiwan ang 2 bata sa gilid ng kalsada. Sa loob ng babayan, muling bumalik ang ingay ng pagsusugal. Tila walang nangyari. Sa ilalim ng malamig at kumikislap ng mga bituin, mabagal na naglalakad pa uwi si Ayu. Pangko sa kanyang likod si Shaolan. Pagod, inaantok, umiiyak. Bawat hakbang, bigat ng mundo ang pasan. Inay. Patuloy ka lang. Akong bahala. Gabi saksi sa katahimikan ng paghihirap. Sa kanilang munting tahanan, hihintay ang dilim at ang kawalang katiyakan na bukas